ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Sinasabi na ang pinakamahirap na klase ng relasyon, ang LDR o long distance relationship. Sa kasalukuyang panahon dahil nga po sa teknolohiya ay nabawasan na ang lungkot na kaakibat nito. Ikaw kabarangay, gaano kalayo ang masasabi mong long distance relationship mo? Dear Papa Dudut, kumusta po kayo? Ako po si Christian pero ang tawag sa akin ay Titan. 44 years old na po ako at taga dito kami sa Ilocos. Dito na po ako pinanganak, Papa Dudut. Ang kwento ko po ay nangyari sa akin noong 2 taon na, Papa Dudut. Wala pa po akong asawa. Wala din pong karelasyon. Huli po ako nagka-girlfriend, 15 years old pa lamang ako. Hindi po maganda ang paghihiwalay namin kaya po siguro medyo may trauma ako sa pakikipagrelasyon. Nagkaroon po ako ng depression dahil sa paghihiwalay na yon. Alam ko po na bata ko pa ng panahon na yon pero may dahilan po kung bakit ako na-depress. Sa paglawig po ng kwento ko ay masasabi ko ang mabigat na kadahilanan. Sinabi ko po noon na ayoko nang umibig muli. Pero sabi nga nila ay hindi daw natin masasabi ang panahon. Kung darating man yon ay ipinapaubaya ko na lamang sa panahon, Papa Dudut. Sinasabi ko na hindi na mangyayari yon dahil yon ang nararamdaman ko. Pero nung nakaraang 2 taon ay aksidenteng nakita ko ang account ng dati naming kapitbahay. Umalis po ang pamilya nila at sa Maynila na nanirahan. Matanda po ako ng 3 taon sa kanya. 39 years old na po siya noong nagkita muli kami sa social media. Pero 13 years old lamang siya noong umalis sila dito sa lugar namin. Kaya munti ko na nga po siyang hindi makilala kasi medyo nagbago ang itsura niya. Ang bahay nila ay nasa kabilang kanto lang namin, mga kamag-anak nila ang tumira doon mula noong umalis sila. Ang tinutukoy ko po nga pala ay si Laika. Maganda na po noong bata si Laika pero mas gumanda po siya noong makita ko ang account niya. Alam ko noong pong hindi peke ang litrato niya at hindi na-enhance ng anumang AI. Pero mas napatunayan ko po yun nang matapos naming magpalitan ng mensahe ay napagdesisyonan namin na mag-video call. Sabi ko kasi masakit sa daliri ang magpipindot ng cellphone. Natawa pa siya. Sa kanya inamin na tama ako dahil nananakit din ang daliri niya. Kaya ayun po muli kami nagkita sa pamamagitan ng teknolohiya, Papa Dudut. Laika, kamusta ka? Okay naman, ikaw? Okay din. Salamat ah. Saan? Sa pagsagot mo. Oo naman. Kumain ka na ba? Ha? Oo. Buti ka pa. Hindi ka pa kumakain? Joke lang. Kumain na ako. Hindi ka pa din nagbabago. Ha? Masama bang ibig sabihin ng hindi ko pagbabago? Hindi. Ibig kong sabihin ganun ka pa rin, palabiro. Naalala ko nung bata ako lagi mo akong binibiro. Hindi mo pa pala nakakalimutan yon. Oo naman. Nakakatuwa naman. Kala ko pa naman nakalimutan mo na ako. Hindi ah. Talaga? Bakit hindi mo ako nakakalimutan? Bakit naman? Kasi 13 years old ka lang nung iwan mo tong lugar natin. Oo, kilala ko pa din naman silang lahat. Sila Mean, kilala ko pa din. May asawa na si Mean. Nagkatuluyan sila ni Lonlon. Oo nga, nabalitaan ko din. Updated ka din pala. Oo, pati sila Ayin, Nelia,
Julius, Oliver, Arnulfo. Sandali, parang nag-roll call ka na sa mga taga rito ah. Ay, sorry. Natuwa lang ako. Ikaw ba? Ha? Ikaw? Anong ako? Ibig kong sabihin, may boyfriend ka na ba? Naku, wala. Wala? Wala pa o wala na? Wala pa. Hindi pa ako nagkaka-boyfriend. Bakit naman? Sa ganda mong yan. Ikaw talaga, niloloko mo pa ako. Uy, hindi ah. Totoong sinasabi ko sa'yo. Salamat naman sa compliment. May tanong sana ako pero wag na lang. Ano yun? Wag na lang. Ito naman magsasabi tapos hindi itutuloy. Nakakailang eh. Baka offensive. Tungkol saan ba? Wag na lang. Tungkol sa relationship? Ha? Oo sana eh. Itanong mo na lang, wala naman dapat isikreto. Sige. Bakit hindi ka nagka-boyfriend? Nakaka-offend naman yan. Ay, sorry. Sorry talaga. Joke lang. Kinabahan naman ako sa'yo. Gumanti lang ako. Ikaw ah. Sige, tungkol sa tanong mo. Hindi ko din alam. Hindi ako naghanap pero hindi din naman ako hinanap kaya sabi ko, kung may darating, darating. Kung wala, di wala. Kung sa bagay. Ikaw naman, Anong ako? nakailang girlfriend ka? Naku, wala. Iisa lang ang naging girlfriend ko. Isa? Ibig mong sabihin si Vanessa lang ang naging girlfriend mo? Iba talaga ang memory mo. Biruin mo, natandaan mo pa na si Vanessa ang naging girlfriend ko? Ako nga, nakalimutan ko na siya eh. Uy, bakit naman? Pero hindi din kita masisisi kasi hindi magandang paghihiwalay niyo. Oo eh. Ay, change topic na nga lang tayo. Sorry, naungkat ko pa. Hindi, okay lang. Matagal na yon kaya nakamove on na ako. Pero yun nga, nagka-trauma ako. Sorry talaga. Okay ka na ba? Okay na ako. Nice seeing you again ha. Hindi man personal pero at least nakikita natin ang isa't isa. Oo nga eh. Salamat sa technology. Ako din. Nice seeing you again. Papadudot yun ang unang pagkakataon na nagkita muli kami makalipas ang ilang taon. Yun nga lang, hindi sa personal. Pero kahit sa video call lamang ay para na din kaming magkausap ng magkaharap. Marami kaming napagkwentuhan, mga balik ala-ala. Kahit na hindi kami magkaedad noong mga panahon na yon. Dito sa probinsya namin ay magkakalapit lang naman ang mga tao. Madami siyang tanong tungkol sa ibang kakilala namin pero may mga iba kaming kaibigan na wala akong balita pero siya ay may balita. Kaya ayon ang dami ko ding nalaman sa kanya. Kung sinasabi niya na walang nagbago sa akin ay mas lalo siya. Maganda pa din siya, mabait, makwento, maalalahanin. Perpekto para sa isang girlfriend. Papadudot matagal natulog ang puso ko, matagal nagdamdam. Pero ewan ko po kung anong nangyari. Kasi kahit na hindi ko pa siya nakikita sa video noong nadaanan ko pa lamang ang account niya ay parang kinabahan ako. Tumibok bigla ng mabilis ang puso ko. Lalo pa noong makita ko siya at nagkausap kami. Hindi ko po alam kung nahahalata niya pero kinikilig po ako at conscious po ako na nagpapakyut sa kanya. Magkalayo kami papadudod pero hindi ko po naiisip yon. Ang iniisip ko ay kung ano ang isasagot niya kung sasabihin ko sa kanya ang tunay na nararamdaman ko. Hello Laika. Aba, ang taas yata ng energy mo. Wala lang, masaya lang. Bakit naman? Anong meron? Wala naman, kasi kausap kita. Ay nako, niloloko mo na naman ako. Hindi ah. Ikaw ba hindi ka masaya na makausap ako? Masaya naman. Bakit may naman? Napipilitan ka lang ba? Kung napipilitan ako, edi sana noon pa ako gumawa ng mga dahilan para wag na tayo magkausap. Oo nga.
Masaya ako na makausap ka. Wala naman akong ginagawa sa umaga kaya gusto ko din ng makakausap. Alam mo, hindi ko na itatanong yan. Bakit sinabi mo tuwing umaga lang tayo mag-usap? Busy ka ba pag tanghali hanggang hapon? Oo, work from home ako after lunch hanggang alas 7 ng gabi. Nakakatawa, no? Ilang linggo na tayong magkausap pero hindi ko na itanong ang trabaho mo. Oo nga, ako din. Kasi puro pangangamusta ang napag-uusapan natin eh. Ikaw, anong work mo? Wala eh. Wala? Paano kabuhayan mo? Yung pensyon ni tatay sa akin nakapangalan. Sino kasama mo dyan? Ako lang mag-isa. Pero yung pinsan ko nagpupunta dito araw-araw at nag-aasikaso kung anong maitutulong niya. Eh paano pag natatapos tayo mag-usap, ano nang ginagawa mo? May hobby naman ako. Nag-uukit ako ng kahoy. Ay, ang galing! Paano yan? Eh di, ang dami mo nang naukit. Medyo, pero binibenta ko naman. Idinidisplay ko sa tapat ng bahay. May bumibili naman. Ay, nakakatuwa naman. Teka nga, hindi ba mahilig ka sa paru-paro? Oo, naaalala mo pa rin yun? Oo naman. Bakit mo natanong? Kasi igagawa kita ng paru-paro. Iuukit kita sa kahoy. Talaga? Oo, gagawa ko ng malaki. Sayang. Bakit naman? Magkalayo tayo. Oo, pero magkikita din tayo at ibibigay ko yun sa'yo. Nakakatuwa naman. Na-excite tuloy ako. Ako din na-excite na akong simulan. Mamaya mismo sisimulan ko na. Salamat in advance. Wag muna. Baka mamaya hindi mo magustuhan yung uukitin ko. Ano ka ba? Siguradong maganda yun. Salamat sa tiwala. Teka, nung bata tayo, hindi naman kita nakita na nahilig sa pag-uukit ah. Paano ka natuto? Alam mo, hindi ko din alam. Basta isang araw nagulat na lang ako na gusto kong mag-ukit. Ibig sabihin, nasa iyo talaga yung talent. Siguro nga. Ay, teka, magkano pala yung gagawin mong paru-paro? Ano ka ba? Regalo ko sa'yo yun. Ay, salamat, Titan. Kaya lang baka makaistorbo yung gagawin mong para sa akin sa mga binibenta mo, ha? Hindi ah. Madami akong oras para sa'yo. Ikaw talaga? Laika, Bakit? may gusto sana akong itanong. Kaya lang nahihiya ako. Ano ka ba? Sa tinagal-tagal na natin nag-uusap, ngayon ka pa nahihiya. Tungkol kasi sa… Tungkol saan? Pwede ba kitang ligawan? Ligawan? Oo. Ibig mong sabihin sa dami ng pag-uusap natin, hindi ka pa pala nanliligaw sa akin? Akala ko nga tatanungin mo na ako tungkol sa sagot ko eh. Ha? Kung nililigawan mo ko, sinasagot na kita. Totoo ba yan? Oo. Papadudot ang bagal ko kaya naman inunahan ako ni Laika. Hindi ko alam kung anong uunahin ko noon, kung ang pagkabigla o ang saya. Akala tuloy niya ay hindi ako masaya, pero alam niya naman kung bakit ganon ang reaksyon ko. Kahit sino naman kasi ay ganon ang magiging reaksyon. Sobrang saya ko, Papadudot, matapos naming mag-usap. Sinimulan ko kaagad ang pag-uukit ng paru-paro at sa sobrang inspired ko ay natapos ko kaagad yon. Hindi ko minadali, sa halip ay sobrang pinulido ko. Para akong tanga na kilig sa bawat kaskas ng pag-ukit sa kahoy. Hindi ko alam na sapian po yata ako ng high school self ko sa kilig na nararamdaman ko. Natapos ko ang pag-uukit nang hindi natatanggal ang ngiti sa mga labi ko. Tingin ko naman ay maganda ang nagawa ko, kaya proud ako na ipakita sa kanya yon sa sumunod na pag-uusap namin. Kaya pagkasagot pa lamang niya sa tawag ko ay ibinida ko na kaagad ang inukit ko, Papadudot. Kitang-kita ko ang saya sa mukha ni Laika nang makita niya ang inukit ko. Pero dahil magkalayo kami ay hindi ko pa muna maibibigay sa kanya ang ginawa ko. Inisip ko na lamang din na okay lamang yon para mas mapaganda ko pa ang inukit ko bago ko ibigay sa kanya. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, bago ko ituloy ang tungkol sa amin ni Laika, ay hayaan mo munang ikwento ko ang huling relasyon ko. Papadudot, may naging girlfriend ako sa edad na 14. Bagamat bata pa ako noon ay seryoso po ako sa girlfriend ko na si Vanessa
at ramdam ko din naman po ang pagmamahal sa akin ni Vanessa. Mahigit 1 taon na po kaming magkarelasyon nang maaksidente ako sa motor. Papadudot, pangit po ang naging resulta ng aksidente. Nagkaproblema po ang buto ko sa likod at naging resulta para maparalisa ako mula bewang pababa. Matapos po yun ay hiniwalayan ako ni Vanessa. Akala ko totoo ang pagmamahal niya sa akin, pero dahil sa nangyari ay naging iba ang tingin niya sa akin. Ang mas masakit pa ay nang sabihin niyang wala na akong pakinabang. Sobrang sakit, Papa Dudut. Yun po ang malaking trauma sa akin, kaya hindi na ako nakipagrelasyon mula noon. Bukod po doon ay meron din po akong ikikwento tungkol kay Laika, Papa Dudut. Si Laika po mula pa noon ay pinanganak ng hindi nakakalakad, pinanganak po siyang lumpo. Pero baliwala sa kanya yon dahil kumikilos pa din siya na parang walang kapansanan. Kaya nakakabilib siya. Naabutan niya din na naging sitwasyon ko. Lagi niya pong binibigyan ng lakas ng loob ako para huwag magmukmok at maging kaawa-awa ang tingin sa akin sarili. Kaya dahil sa kanya ay naging matapang ako sa kinakaharap ko. Kaya ganoon na lamang po ang lungkot ko nang umalis sila sa amin, pero ganoon na lamang din po ang tuwa ko nang mahanap ko sa social media ang account niya. Papadudot, matapos akong sagutin ni Laika at matapos kong ipakita sa kanya ang inukit ko, ay may sinabi siya sa akin na kinagulat ko din. Nagustuhan mo ba? Oo, ang ganda niya. Teka, bakit parang ang bilis? Matagal mo na bang sinimulan yan? Hindi, kahapon lang. Pagkatapos natin mag-usap. Naukit mo yung malaking paru-paro ng ganun kabilis? Oo, inspired ako eh. Ang galing mo naman! Nakakatuwa yung inukit mo, napakaganda. Pero gusto ko siyang kulayan pa. Maganda na siya kahit ganyan lang. Sobrang abala na. Kaya siguro ayos na yan. Ano bang abala? Hindi ah. Salamat ah. Sige na nga, mukhang hindi ka din naman magpapapigil eh. Bukas tapos na to. Oh, buong araw ngayon mo na naman gagawin? Mabilis lang naman magpinta. Matagal lang magpatuyo. Sige, handa ako maghintay kaya huwag mong stressin ang sarili mo. Walang stress sa taong may inspirasyon. Teka, sino nga ba yung inspirasyon mo? Ha? Eh di ikaw. Siyempre alam ko, biro lang yun. Kaso ikaw pinatulan mo. Sige, okay lang na pagtawanan mo ako. Hoy, hindi kita pinagtatawanan ha. Natatawa lang ako. Pinagtatawanan o natatawa, pareho lang yun. Sorry. Bakit ka nagsusorry? Pinagtatawanan mo ako o natatawa ka sa akin, masaya ako. Kasi gusto ko lagi kitang pasayahin. Ikaw naman, akala ko napikon ka na sa akin eh. Hindi mangyayari yon. Basta huwag kang mapipikon sa akin. Ayan, nang hihingi ng permiso, parang palagi mo na akong aasarin ah. Hindi ah. Di ko gagawin yun. Alam mo, balik na nga lang tayo dun sa topic dyan sa inukit mong paru-paro. Gusto ko siyang hawakan, pero hindi pwede. Hayaan mo kung ngayon hanggang dito sa video call ko na lang muna may papakita sa'yo. Darating ang araw na may aabot ko to sa'yo at magkakaharap na tayo. Di bale, darating din ang araw na yun. Pinagdarasal kong dumating na ang araw na yon. Teka uli, saan ba kayo sa Maynila? Ano ba yan? Bakit? Sa sobrang dami ng pinag-uusapan natin, hindi ko nasabi na wala ako sa Maynila. Magdadalawang buwan na ako dito sa dati naming bahay. Ano? Sorry, akala ko nasabi ko sa'yo. Gusto kong ihatid sa'yo, kaso hindi ako makalabas kasi wala akong wheelchair. Yung dati kong wheelchair nasira na. May hinihintay ako na magdodonate sa akin. Kaso hindi ko alam kung kailan ang dating. Hindi naman ako kayang buhatin ng babaeng pinsan ko na nagpupunta dito. Para sana pumunta kami dyan. Yun na nga lang pag nililipat niya ako ng pwesto, hirap na siya eh. Alam ko na, diyan ka pa din nakatira sa dating bahay niyo. Pero wala akong kasama kasi dito sa bahay eh. Yung wheelchair ko mahina na. Hindi ko na pwedeng gamitin sa labas. Baka bigla siyang bumigay sa gitna ng kalye kaya natatakot ako. Wala kang kasama dyan sa inyo? Oo, ako lang mag-isa. Mag-isa ka?
Hindi ka ba nahihirapan? Ikaw naman, alam mo naman na bata pa ako, independent na ako eh. Kaya ko nang kumilos mag-isa, kaya huwag ka mag-alala sa akin. Kahit pala nasa kabilang kanto ka lang, dahil sa sitwasyon natin para pa din tayong nasa long distance relationship. Hindi man tayo abot ng mga paa natin, abot naman tayo ng mga puso natin. Yan na lang muna pangahawakan ko. Pero pangako ko, kapag dumating yung wheelchair na ibibigay sa akin, pupuntahan agad kita. Tama, huwag tayo magpa-apekto sa sitwasyon natin. Maraming paraan. Hanggang hindi mo ako iniiwan, hindi ako mawawalan ng pag-asa. Ano ba yung sinasabi mo? Bakit nasa iwanan naman yung nasa isip mo? Wala, kalimutan mong nasabi ko yon. Sorry. Maraming paraan para sumaya. Kaya huwag mong padaanin ang lungkot. Hindi man tayo nakakalakad, isipin mo na nakakalipad tayo na parang mga paru-paro. Salamat ah, Saan? sa pagbabalik sa buhay ko. Salamat din. Saan? Sa hindi pag-alis sa buhay ko. Nakakalungkot na halos abot kamay na lang pala namin ang isa't isa pero parang milya-milya ang layo namin dahil sa kapansanan namin. Pero sabi nga ni Laika, huwag naming padaanin ang lungkot kasi maraming paraan. Kung limitado man yon dahil sa kasalukuyang sitwasyon namin ay malapit ng matapos yon. Papadudot yan ang natutunan ko kay Laika, ang maging positibo palagi. Bagamat sa mga kalagayan namin ay pareho pa kaming ulila, ay tuloy lang ang biyahe ng buhay. Hindi namin maintindihan, Papa Dudut, kung bakit yung mga detalye tungkol sa amin sa kasalukuyan ay nakalimutan naming mapag-usapan. Kahit na pag-usapan namin ang mga nakaraan ay hindi sumagi sa amin ang mga nangyayari sa ngayon. Dahil ata sa sobrang saya namin at dahil sa matagal ko na palang mahal si Laika at matagal na din palang ganon ang nararamdaman sa akin ni Laika. Kaya nang malaman ko na nagbalik na pala siya sa bahay nila, na nasa kasunod na kanto lang mula sa amin ay lalo ako nagtuloy-tuloy sa pag-follow up sa foundation na magdo-donate sa akin ng wheelchair. Papa Dudut, hindi ko pa po kayang bumili ng wheelchair. Ang pensyon po na natatanggap ko ay sapat lang na pambayad sa mga bills at pagkain. May ipon na po ako mula sa mga nabebenta kong mga inukit ko pero ayoko pong galawin. Sabi ko gagamitin ko lamang yon pag kailangan na. Kaya nagtiis na lamang po ako ng nagpapabuhat muna para makalipat lamang ng pwesto. Hello, mahal. Aba, ngayon mo lang ako tinawag na mahal ah. Nag-isip ako kung ano magandang tawagan natin. Naisip ko, mahal. Hindi mo ba gusto? Gusto, syempre. Oo nga pala. Nag-follow up na ako dun sa magdodonate ng wheelchair. Sabi malapit na raw ako sa nakapila sa mga susunod na recipient. Magandang balita yan. Kaya kahit hindi pa nangyayaring magkita tayo, hindi ako nawawalan ng pag-asa na malapit na tayong magkita. Ganyan dapat lagi. May balita pa ako sa'yo. Ang dami mong balita ah. Oo, Teka, good news ba yan o bad news? good news. Okay, akala ko kasi bad news kasi yung nauna good news. Di ba madalas ganun, laging magkadugtong ang good news at bad news? Sa TV lang yun. Eto, another good news. Sige nga, ano yan? Yung pinsan ko na dumadalaw sa akin, hindi siya makakapunta ng isang buwan. Ano? Anong good news doon? Wala ka nang makakatulong dyan. Yun na nga. Siguro kung noon nangyari to baka malaking epekto sa akin. Hindi kita maintindihan. Dahil inspired ako sa'yo kaya hindi ako naapektuhan. Medyo magulo. Sabi ko sa sarili ko, kung ikaw nga na babae kaya mo mag-isa, ako pa ba? Wala naman sa pagiging babae o lalaki ang maging independent. Nasa tao yun. Tama ka. Kaya kakayanin ko. Paano ka lilipat ng pwesto? Kaya ko naman iusog ang sarili ko pag nakaupo ako sa kama. Bago siya umalis, pinalagay ko sa kanya mga kailangan ko sa paligid ng kama para uurong na lang ako kung ano man ang kailangan kong gawin. Sigurado ka ba? Oo, Sige, basta mag-iingat ka. oo. Teka, nakahiga ka ba? Oo. Pagod ka ba?
Gusto mo mamaya na tayo mag-usap? Hindi, masama lang ang pakiramdam ko. Ano? Oh, huwag ka masyado mag-alala. Masakit lang ang ulo ko. Kahit na. Mag-isa ka lang dyan. Tingnan mo to, kakasabi mo lang na kaya natin mag-isa eh. Oo, pero may sakit ka. Wala naman akong sakit, masakit lang ang ulo ko. Ano ba yan? Mag-relax ka nga. Kung talagang hindi na magandang pakiramdam ko, edi sana kanina ko pa sinabi sa'yo. Nag-aalala pa din ako. Alam mo, sana hindi ko na lang sinabi sa'yo. Di bale, sa susunod na may maramdaman akong di maganda, hindi ko na lang sasabihin sa'yo. Huwag naman ganon. Oh, mag-relax ka. Kasi gusto ko ikaw din ganun. Kung ano man ang nararamdaman mo, gusto ko sasabihin mo sa akin. Sige, hindi na ako magpapanik. Basta i-assure mo sa akin na hindi malalang nararamdaman mo ha. Masakit lang ang ulo ko. Sobrang tagal ko siguro kasi nakatapat sa computer eh. Huwag ka na muna kaya mag-computer. Ano ka ba? Alam mo naman trabaho ko yun. Mabuti nga meron ng work from home. Kasi kung kailangan pumasok sa opisina, baka nahirapan ako maghanap ng trabaho sa kalagayan ko. Huwag ka na kaya magtrabaho. Titan, paano? Alam mo naman na ako lang ang bumubuhay sa sarili ko. Paano kaya kung ang gawin natin? Kapag nakuha ko yung wheelchair na ibibigay sa akin, ipapadala ko dyan sa'yo. Tapos punta ka dito at dito ka na tumira para maalagaan kita. Masyado yatang mabilis yung desisyon mo. Yun na lang ang naiisip ko para magkasama na rin tayo. Naku, magpakasal na muna tayo bago tayo magsama. Isunod na natin yon pag nakakuha na ako ng isa pang wheelchair. Habang wala pa yon, ganito muna tayo. Pangako, lagi ako mag-iingat para sa'yo. At sana, lagi ka rin mag-iingat para sa akin ha. Sige, mabuti pa magpahinga ka na muna. Tatawagan kita mamaya ha. Sige, itutulog ko na muna to. Uminom na din naman ako ng gamot eh. Sige mahal, I love you. I love you too, mahal. Papadudot alang-alang sa pagmamahal ay talaga namang hindi ko pinigilan ang sarili ko na mag-alala sa kanya. Siguro nga sa tagal na mag-isa lang siya ay nangyari na ang magkasakit siya at nakaya niyang mag-isa. Pero noon po yun. Iba na po ngayon kasi kasama na ako sa buhay niya. Hindi ako mapakali at ewan kung OA lamang ako pero nag-aalala po talaga ako. Inaabangan ko po ang oras para tawagan ko siya at ina-adjust ko po ng paunti-unti. Pag sa tingin ko ay natutulog pa siya para hindi po ako makaistorbo. Na mag-aalas 5 ng hapon ay saka ako tumawag. Nag-ring po ang cellphone niya pero biglang nawala. Inulit ko po ang pagdadial pero hindi na nagre-ring. Papadudot gulong-gulo na ang isipan ko. Kung ano na mga pumapasok sa isip ko at wala akong magawa. Hindi ko siya mapuntahan at wala akong wheelchair. Ang pinsan ko naman po ay nasa malayong lugar at isang buwan pa bago bumalik. Buong magdamag akong nagdadial pero hindi na po talaga nagre-ring. Hindi po ako makatulog at paulit-ulit ko siyang tinawagan. Hanggang sumikat ang araw ay hindi na nagre-ring ang telepono niya. Parang hindi ko na kinaya ang nararamdaman ko, Papadudot. Patawarin ako ng Diyos sa mga naisip ko noon, Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Parang bumagsak na sa akin ang langit at lupa, Papadudot. Iba na ang takbo ng isip ko. Hindi ko ata kakayanin na may mangyari kay Laika. Mahal na mahal ko po siya, Papadudot. Ayoko na pong detalye ang mga naisip kong gawin pero naisip ko pong gawin yon. Hawak ko na nga sa mga palad ko at nagdarasal na ako at humihingi ng tawad nang biglang magring ang cellphone ko. Ayoko po sanang sagutin at itutuloy ko na ang gagawin ko pero parang may nagbulong sa akin na sagutin ko ang tawag. Nabigla po ako nang makita ko ang pangalan sa caller ID, pangalan ni Laika. Agad kong sinagot, video call siya. Parang may sumampal sa akin para magising ako nang makita ko si Laika sa screen ng cellphone ko. Mali ang iniisip ko. Napaiyak na lamang ako at nag-alala si Laika dahil sa mga nakita niya. Ako naman ay nagpalusot na lamang na nagwo-worry lamang ako sa kanya kaya ako naiyak. Totoo naman po yun pero ang isa po sa iniyak ko ay paano kung natuloy ko ang binabala ko. Saka humingi ng tawad si Laika. Nakatulog pala siya ng diretso hanggang noong mag-umaga at ang cellphone niya ay hindi niya napansin na naglobat na pala.
Nakita na lamang niya ng umaga kaya agad siyang nag-charge. Kaya pala noong pagtawag ko ay biglang namatay. Nawalan pala siya ng baterya. Yung sakit ng dibdib ko ay nawala noong malaman kong maayos si Laika. Hindi ko din sinabi sa kanya ang naisip ko dahil siguradong mag-aalala siya. Lalong lumalim ang pagmamahal ko sa kanya dahil sa mga nangyari, Papa Dudut. Ayan, mukhang okay ka na. Kasi wala ka na sa kama eh. Nandiyan ka na sa favorite spot mo kapag magkausap tayo. Oo, dito ako talaga lagi sa tapat ng bintana. Mas presko at para nakikita kong labas. Teka, kamusta ng pakiramdam mo? Maayos na ako. Sa haba ng tulog ko, wala na yung sakit ng ulo ko. Hay, mabuti naman. Ikaw ang kumusta? Mukhang namumugtong mata mo ah. Okay lang ako. Alam mo, sa dami ng tanong mo sa akin kanina, nakalimutan ko na itanong kung bakit mugto ang mata mo kanina. Nagpuyat ka ba o umiyak? Bagong gising lang siguro. Bagong gising? Bakit parang ganyan pa rin ang itsura ng mata mo? Gabi na. Hindi naman. Baka psychological. Hindi lang mawala sa isip mo yung itsura ng mata ko kanina. Kaya akala mo ganun pa din. Kilala kita. Nag-alala ka ng sobra kagabi ano? Oo. Kasi naman akala ko kung ano na nangyari sa'yo. Hindi ka sumasagot eh. Sorry talaga, mahal. Di bale, leso na sa akin yun na laging isi-check ang cellphone ko kung low bat na, lalo na bago matulog. Oo mahal. Tama yan. Sorry na. Kalimutan mo na yon. Natulog ka ba mula kaninang umaga matapos natin mag-usap? Nakaidlip lang. Hindi na ako makatulog eh. Bakit? Nag-aalala ka pa din? Hindi, may hinihintay kasi akong tawag. Tawag? Nino? Uy, nagsiselos ang mahal ko. Nakakainis ka. Tinatanong ko lang. Bakit? Okay naman magselos ah. Cute nga eh. Hindi nga kasi ako nagsiselos. Nagtatanong lang. Ay, napipi ko na. Talagang mapipikon ako pag di mo pa sinabi. Eto na nga eh. Hinihintay ko ang tawag ng foundation na magdodonate ng wheelchair. Ano sabi nila? Susunod na daw ako sa mabibigyan. Wow, good news! Oo nga eh. Bakit parang ibang nararamdaman mo? Ayaw mo ba na magka-wheelchair ako? Siyempre gusto. Huwag mo na lang akong pansinin. Hindi naman pwede yun. Maging masaya na lang tayo sa good news mo. Hindi mahal. Hindi ako magiging masaya kung malungkot ka. Hindi naman ako malungkot dahil magkaka-wheelchair ka na. May naisip lang ako. Ano yun? Sabihin mo sa akin. Kasi parang sumalungat yung sitwasyon ko sa'yo. Paanong sumalungat? Kanina kasi nung hilahin ko yung wheelchair biglang bumigay. Ha? Anong nangyari? Ewan, basta nabali na lang yung suporta niya. Nabagsak ka? Hindi. Hindi naman ako nakasakay nung bumagsak siya eh. Ay, salamat naman. Oo nga eh, buti pala na-check ko muna. Yun nga lang, wala na akong magagamit pag lipat-lipat sa bahay. Di bale, ganun pa din. Kung ayaw mong dito na tumira, ipapadala ko na lang yung wheelchair dyan sa'yo para may magamit ka. Sandali, sa'yo yun. Mas kailangan mo yun para makagalaw ka naman dyan sa bahay mo. Makakagalaw ako dito habang ikaw alam kong hindi. Siguro babawasan ko na lang muna yung ipon ko para pambili ng wheelchair. May mura naman siguro. Huwag ka na muna bumili. Huwag mo muna galawin ang ipon mo. Wala pa naman agad. Basta, gagawan ko ng paraan. Paano? Hayaan mo na akong dumiskarte. Teka, huwag ka mag-isip ng masama ha. Ano naman ang iisipin ko? Malay ko, kasi dahil may wheelchair ka na, maisip mong maging snatcher. Ano? Paano mang-i-snatch ang naka-wheelchair? Ikaw talaga? Ayan ang gusto ko. Tumawa ulit tayo ng sabay. Papadudot malakas ang paniniwala ko na makagagawa ako ng paraan. Hindi ko alam kung ano at paano pero positibo ako na may magagawa ako. Pero isang balita ang dumating sa akin ng dapat na wheelchair na i-deliver na ay naka-hold dahil hindi daw pumasa sa quality control. Mahina daw ang pagkakagawa. Wala naman ako magawa, Papadudot. Nalungkot ako ng sobra. Paano na ang pangako ko kay Laika? Paano ako makagagawa ng paraan kung hindi pa din ako makakalabas ng bahay ko? Nawala na ako ng pag-asa.
Kinailangan kong tawagan agad si Laika para ibalita ang lahat. Hindi naman sumama ang loob ni Laika. Sinabi na lamang niya na magtiwala lang at may darating na para sa akin. Kahit napakalma na ako ni Laika ay hindi pa din ako napanatag. Kung ako lang naman ay okay lang pero si Laika kasi ang inaalala ko. Kinabukasan ay tumawag uli ang foundation at binalita sa akin na yung nauna sa akin ay hindi nag-claim ng wheelchair niya kasi may ibang nag-donate sa dapat na recipient. Laking tuwa ko. Hindi literal pero masasabi kong parang nagtatatalon ako sa sobrang tuwa. Darating na daw ang wheelchair bago magtanghali. Excited ako. Hindi ko muna ibabalita kay Laika hanggang hindi ko nauupuan ng wheelchair. Mahirap na kasi baka maudlot na naman ay mapahiya na naman ako kay Laika. Dumating ang tanghali at dumating na din ang pinakahihintay ko. Agad ako nagpatulong sa pinsan ko para makasakay sa wheelchair at makalabas ng bahay. Sosorpresahin ko si Laika. Maaga ba? Tanghali na nga eh. Ibig ko sabihin, usually ang tawag mo umaga o gabi. Ngayon ka lang tumawag ng tanghali. Maiba lang. Ikaw talaga? Busy ka ba? Hindi, Sabado ngayon rest day ko. Sabado na ba ngayon? Nawawala na ako sa araw ah. Kasi naman ang dami mong iniisip. Ha? Ikaw lang naman ang iniisip ko ah. Oh, pick-up line na naman. Naglalambing lang naman ah. Alam ko naman at alam ko din ang ibig sabihin pag ganyan ang kilos mo. Anong meron sa kilos ko? Dalawa yan. Pag ganyan ang kilos mo pero mabagal, ibig sabihin malungkot ka o problemado. Pero pag ganyan ang kilos mo pero mabilis, ibig sabihin masaya ka o may pa-surprise ka na naman. Predictable na ba ako? Hindi naman, kabisado lang kita. Sige na nga. Masaya ako at oo, may sorpresa ako. Ano naman yan? Mamaya ko na sasabihin sa'yo. Ay, surprise na nga, isusurprise pa? Parang cake na may cake sa loob. Hoy, inuuto mo ko. Akala mo hindi ko ipipilit na sabihin mo na kung ano yung sorpresa mo? Basta. Basta? Oo. Pues basta din. Anong basta? Basta mamaya mo na ako kausapin pag sasabihin mo na. Mahal naman. Basta. Oo, wag ka na magalit. Sabihin mo muna. Oo na, eto na. Nasa bintana ka, di ba? Alam mo naman yan, kasi lagi naman 'di ba? Tsaka nakikita mo naman dyan sa screen mo kung nasan ako. Oo nga. Ako, nasan ako? Nasa bahay mo, saan pa? Lagi na... Teka, nasa labas ka ba? Ay, may wheelchair ka na! Oo. Nasan ka ngayon? Tingin ka sa labas ng bintana. Ay, Titan! Hintayin mo ako, pupunta ako dyan. Pumasok ka, bukas ang pinto! Mahal! Mahal! Oh, bakit ka umiiyak? Masaya lang ako. Masaya umiiyak. Tahan ka muna. Oh, ayan na. Hindi na ako umiiyak. Good. Kailan pa dumating yung wheelchair? Akala ko ba hindi darating? Akala ko din. Niloko mo na naman ako. Hindi. Ganito kasi, yung ibibigay sa akin hindi natuloy kasi nga mahina daw. Tapos may nag-backout na recipient kasi may nag-donate na sa kanya. Kaya sa akin na ibinigay itong wheelchair na to. Ay, salamat sa Diyos, nakakatuwa naman. May isa pa akong good news. Naku, kung bibitinin mo na naman ang pagsasabi, bahala ka. Okay na ako dito sa balitang may wheelchair ka na. Hindi ko na bibitinin yung isa pang good news. Ano ba yun? So yun nga 'di ba? Yung unang wheelchair na dapat binigay sa akin hindi natuloy. Sinabi nila na bukas na lang daw ibibigay sa akin pagdating nung kapalit. Kaso nga binigay na sa akin tong dun dapat sa nag-back out. At dahil iniregister din kita dun sa foundation, yung dapat na akin na darating bukas ay para sa'yo na. Ha? Totoo ba yan? Pangit na biro naman yun. Siyempre totoo. Salamat, Mar! Uy, huwag kang umiyak. Bukas sasamahan ko yung magdi-deliver dito kasi may pipirmahan ka pa. Pagtapos nun, pwede na tayong mamasyal. Date? Oo, dahil hindi na tayo LDR,
Mag-celebrate tayo! Papa Dudut, mas excited pa ako sa pagdating ng wheelchair ni Laika. Sa bahay po kasi bababa dahil doon ang nilagay kong address. Kaya yun nga po, sinamahan ko ang mga taga-foundation. Siyempre, bukod sa pipirmahan ay gusto din nilang makasigurado na mapupunta sa totoong nangangailangan ng wheelchair. Mabilis na in-interview lamang si Laika, Papa Dudut, at pumirma. Gaya ng pinag-usapan namin ay agad kaming lumabas. May malapit na pasyalan sa amin at doon kami madalas nagpupunta. Papa Dudut, dahil nagkakausap na kami ng magkaharap ay nakumbinsi ko na rin si Laika na magsama na kami. Pero ang gusto ni Laika ay doon kami sa bahay niya tutuloy. Pumayag na ako, total isang kalye lang naman ang layo sa bahay ko. Kaya pwede akong dumalaw palagi dahil kaya ko na ngang magbiyahe. Salamat sa wheelchair ko. Sa pagsasama namin ni Laika ay nagplano na namin ang mga pangarap namin na kasal. Mangyayari na siya sa 1 taon, Papa Dudut. Gusto kasi naming planuhing mabuti ang lahat. Papa Dudut, hindi lang ang pensyon ang ipinamana sa akin ng tatay ko. Etong taon na ito ay sinabihan ako ng mga kamag-anak namin na nabenta na nila ang lupa ng pamilya at may parte dito ang tatay ko. Ibinigay sa akin ang parte ng pinagbentahan. Ginamit ko ang pera para ipaayos ang harap ng bahay para gawing sari-sari store. Para na rin may libangan si Laika at kumikita pa kami. Pero tuloy pa din siya sa work from home niya. Ang bahay ko naman ay pinaayos ko para maging shop, para may lugar ako sa pag-uukit ko. Papa Dudut, hindi na sayang ang pagpapagawa ko dahil nang makakuha ko ng isang kliyente ay maramihan na ito kung umorder at nadagdagan pa. Kaya ang bahay na dating ako lamang ang nag-uukit ay may mga tao na rin na nagtutulungan at ang iba sa kanila ay gaya din namin na may kapansanan. Nakakaipon na kami ng mas malaki sa bangko. Papa Dudut, may anak na po kami at normal po siya. Kaya ang iniipon namin ay para sa kinabukasan ng anak namin at mga magiging anak pa namin. Napakalaki ng nagawa sa amin ng wheelchair, Papa Dudut. Marami kaming nagagawa at ang pinakamalaking nagawa nito sa amin ay ang paglapitin kaming literal para hindi na kami maging LDR. Kaya gusto naming ibalik ang sayang ibinigay sa amin ng wheelchair. Sa tuwing kikita po ng malaki ang shop ay nagdo-donate kami kahit pa isa-isa ng wheelchair sa foundation. At gagawin namin yon palagi bilang pasasalamat. Salamat po, Papa Dudut, sa pagbibigay daan sa aking kwento. Mabuhay po ang Barangay Love Stories at nawa ay manatiling #1 ang Barangay LS. Ang inyong forever kapuso at ka-barangay, Titan. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1